Hello guys! Welcome for another video. Ito na nga po at papasok na ng school si Batang Ilocana. Ready na ang bata at hinihintay na lang niya si daddy niya. Binuhat na nga ni daddy si Batang Ilocana dahil nga basa pa yung mga damo, malulumihan yung shoes ni Batang Ilocana. Sayang naman yung pagkakalinis. Gustong-gusto nga ng bata na binibidyohan siya habang ginagawa nila ito ng daddy niya. Pagkahatid nga sa school ni Batang Ilocana, kami naman ay lumarga na at pumunta na sa aming karinderya. So nandito na nga po kami sa aming karinderya at magsasalang na po ako dyan ng aking mga chicken joy. Isang salang lang pala yung aking lulutuin dito dahil wala pa nga ring pasok yung mga bata dito sa may school na pinagtitindahan namin. Medyo talagang nakakalungkot yung linggong ito dahil 4 na araw silang walang pasok at isang araw lang silang pumasok. Pero nagtatry pa rin kami na magbenta kahit chicken joy lang para naman may pumasok kahit papano. Balik kahapon nga nung nagtinda kami ay kulang-kulang 20 piraso lang ng chicken joy yung aming nabenta. And we're praying na sana ngayon ay mas marami naman kaysa kahapon. Yun bagang kahit itong isang salang lang na ito mabenta ko ay masaya na ako. Ayan na nga at malapit ko nang mailagay lahat yung aking mga nakautang manok. Bale sa isang salang nga pala ay 25 piraso ito. Medyo naliliitan na nga ako dito sa palayok namin kaso wala pa kaming pambili ng bago kaya hayain na muna. Kaya pa naman pagtiyagaan itong palayok namin. Sa business nga kailangan nga na kung ano yung merong resources ka ay dapat pagtiyagaan muna kung wala pang naipon na pambili. Pagkasalang ko nga ng lahat ng mga manok ay may nakita akong lumilitaw na mga manok kaya kailangan ko siyang ilubog sa mantika para naman maging pantay yung pagkakaluto niya. Pagkatapos kong mabaliktad at maayos na yung mga chicken ay isinet ko na yung timer habang inaayos itong lamesa dito sa labas. Gawa nga kasi kahapon nasa loob lang kami at hindi pa kami kilala ng mga tao dito. Kaya naman, gagawin namin ngayon ay ilalabas namin yung aming mga paninda para makita kami ng mga tao at ayun na nga, naging effective nga dahil napapalingon na nga yung mga tao habang tinitignan kung ano yung mga paninda namin dito. First time nga lang namin gagawin ito at yung payong nga na ginamit namin dito ay galing pa dun sa aming milk teahan. Tapos yung lamesa naman, ito yung mga lagay ng tubig sa loob ng aming karinderya. Tinatry talaga namin mag-innovate para naman lumaki yung sales namin kahit walang pasok dito sa school. Alam nyo ba mga kamamshi, dito sa pagtitinda marami rin akong natututunan at marami pa rin naman akong inaaral. Dito ko nga napatunayan na hindi talaga madali ang pagnenegosyo. Sabi nga ng iba, ito daw ay sugal. Merong mga nananalo, meron din namang mga natatalo. At ito na nga, nakaluto na nga ako ng chicken joy. Napatulo ko na rin yung aking mga chicken joy at magde-display na ako sa aming table. Hindi nga nagkasya dito sa tray na aking lagayan yung isang salang, kaya babalikan ko na lang yung iba. Anyway, habang naglalagay nga ako at nagde-display ako ng mga chicken joy, ay may bumili na agad. Aba, ginanahan ang nanay rakitera nyo. Dahil feeling ko magiging effective yung aming ginawa ngayon. Inayos ko nga lang pala dito yung mga plastic at yung mga brown paper na paglalagyan ng chicken at ito na nga yung ating paninda. Yan pa nga lang ang aking ititinda ngayon. Ay may naiwan pa palang 2 piraso kaya ito ay dinagdag ko na sa aking display. Pagkatapos ko nga nag-display ay inayos ko naman itong mga panukling barya. Dito nga ay tinanggal ko na yung aking apron at ipapalit ko naman itong belt bag na lagayan ng pera. Kinailangan ko nga mag belt bag para hindi tayo pabalik-balik dito sa loob. O ayan mga kamamshi, grooming check muna. Maganda po ba? Sinunod ko ngang inasikaso itong paggagawa ng gravy. Habang ginagawa ko nga yan ay pakanta-kanta pa ang nanay rakitera nyo. Kailangan good vibes lang tayo lagi habang nagtitinda. Kahit na may konting kaba na baka hindi makabenta. Natapos ko na ngang magkarga ng mga gravy at yan ginugupit ko na yung mga sobrang plastic sa aking lagayan ng gravy. At ito na, tapos na, pa-chill-chill na lang tayo maghintay ng mga customers. Habang hinihintay ko rin yung mag-ama galing sa school. Fast forward, nandito na nga po at tapos na po kaming magtinda at may mga natira pa, hindi nga po nabenta yung aking 25 peraso kanina. Pero hapon na nga po at mag-aalas 2 na kaya umuwi na nga po kami at dumaan nga po kami dito sa may palengke para nga mamili ng aming ulam mamayang gabi. Habang ako nga ay namamalengke, yung akin naman mag-ama ay pumunta sa may bilihan ng merienda at bumili ng merienda. Ito na nga pala yung aking mga pinamalengke na aming ulam mamayang gabi. Pakbet nga pala yung aking menu mamayang gabi at inilagay ko nga lang ito dito sa aming tricycle at susundan ko na yung mag-ama dahil pumunta na naman sila doon sa shipwreck. Ito nga pala yung tanawin katabi ng palengke. Mayroon tayong stage dyan, mayroong dancing fountain, mayroong shipwreck, meron ding basketball court. So dito nga nagugustuhan ni Batang Ilocana pumunta dito sa may shipwreck. Ito ay parang maliit na parke. Marami pang ang ginagawa dito sa park na to, under construction pa siya. Meron nga palang naging problema si Batang Ilocana dito dahil hinahanap niya nga yung U at saka V dahil wala daw dito sa letters. Nung tinignan ko nga talagang wala nga yung U at saka V. Alam nyo ba nung unang punta namin dito hindi ko naman yun napansin pero ngayon napansin ni Batang Ilocana, hinahanap niya talaga. Pati nga yung numbers, dinoble check din niya kung tama yung mga numbers. Ngayon pa nga lang namin napasyalan ito na maliwanag pa kasi nung unang pumunta kami dito,
medyo madilim-dilim na. Medyo nakakagulat nga dahil meron na palang ganito dito sa tabi ng aming palengke. Ang galing nga, parang may ihahalin tulad mo siya sa isang one-stop shop. Merong parke, merong grandstand, merong dancing fountain, merong police station, at meron pang Narvacan Farmers Market. At nakalimutan ko pala, yung basketball court meron din. Meron pang ang under construction dito sa may likod ng parke na ito, at balita ko, ito daw yung bagong munisipyo. Hala siya, nakaka-amaze. Dito lang yan sa Narvacan. Sana mapangalagaan itong mga ito. Dahil sobrang lapit lang nito sa amin, talagang makakapagpasyal ka kahit papano. Tignan nyo nga kami, dumaan lang kami dito sa palengke, tapos napadpad kami rito, di ba? Na-amaze tuloy si Batang Ilocana, at ayan, ayaw nang umuwi. At hinimas-himas pa nga itong flamingo. Kaya ayan, pinagbigyan ko na at sinamahan ko nga siyang magpicture at magvideo dito sa may flamingo para daw makita nyo guys. Katapos nga naming maikot lahat ay umuwi na rin kami. Na-appreciate ko talaga itong shipwreck na to. Hindi ko nga alam kung ano yung meron sa loob niyan. Pero parang feeling ko kainan siya. Or resto na maliit. Kasi yung signage niya may tinidor. Sa mga nakakaalam, pa-comment man dyan oh. Curious talaga kasi ako eh. Nandito na nga pala kami sa bahay at niluto ko na kaagad-agad itong pakbet na aming ulam ngayon. Gulay is life talaga. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. See you on my next one. Goodbye and God bless.